Ngayon, mabuti na lang, kapag palalakasin ang ating iglesia, alam po ba ninyo kung ano mangyayari? Pag malusog, kusang lalago. Yun. Kung malusog talaga, kusang lalago. Kung malusog yung iglesia, nandyan yung mga katangian na kailangan in quality, kusang lalago in quantity. Naniniwala pa ba kayo sa ganun? May konting naniniwala. Kailangan maniwala dahil ito ang sinabi ni Jesus, hindi ako nagsabi. Ito ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 4. Sabi niya, a man scatters seed, the seed sprouts and grows, all by itself, the soil produces grain. Sabi niya, basta hagis yung butil ay kusang sisibo, kusang tutubo, kusang lalago. Tama po ba? Sabi ni Jesus, hindi ako nagsabi, kusang mangyayari. At sabi din ni Jesus, and this is what the kingdom of God is like. Sa ating kapanahunan, yung kingdom of God ay yung iglesia. So, a man scatters seed, the seed sprouts and grows, all by itself the soil produces grain. This is what the kingdom of God is like. O sa ibang salita, yung iglesia ay kusang lalago. Tama po ba? Napakahina ng amen nyo. O ngayon, lumakas dahil pinilit ko kayo. Nagduda kayo. No problem, nagduda din ako. Noon. Kasi kung tingnan natin ang ating mga iglesia, hindi lahat ay kusang lumalago. Ganon din po yung butil. Hindi lahat ng butil ay kusang lalago. Meron pong conditions. Meron pong kung. Yung butil ay kusang lalago kung tamang conditions. Kung tama ang tubig, di kulang, di sobra. Kung tamang init, di kulang, di sobra. Yung lupa, di masyadong tight, di masyadong maluwag, tamang lupa, yun. Kung tamang conditions, kusang lalago. Tama po ba? Yun. Ngayon, mas malakas ang amen nyo. And this is what the kingdom of God is like. Yung iglesia ay kusang lalago kung tamang conditions. Yun. Ano kaya ang conditions na kailangan? Yun po ang pinag-aralan ng natural church development. Ano kaya ang conditions na kailangan natin makita o kailangan i-develop sa loob ng iglesia upang kusang lalago? Upang malaman ito, pinag-aralan nila ang 1,000 churches worldwide. Gumawa ng massive worldwide research project tungkol sa church growth. And 1,000 churches. Sa alam ko, ito ang mas pinakamalaking research project sa church growth na nagawa na. Ang hinanap sa loob ng 1,000 churches na ito ay ano ang katangian ng malagong iglesia. So pinag-aralan ang 500 churches na malago. Pinag-aralan ng 500 churches na di lumalago. At hinanap ano ang katangian sa iglesyang ito na lumalago, na di makikita sa mga 500 churches na ito na di lumalago. So pinag-aralan iba't ibang klaseng church in 32 countries. So this is a universal research project worldwide. Iba't ibang klaseng church, iba't ibang denomination, church na maliit, church na malaki, church na bago, church na matagal na, city, rural, cross-section of churches talaga.
At ngayon, ang research in the original 1,000 churches has now been confirmed in 50,000 churches. So hinanap nila, ano ang katangian o ano ang conditions na kailangan para makita yung katuparan ng Mark chapter 4, kusang lalago ang iglesia. Hinanap nila at nakita. Nakita nila ano yung katangian o ano yung conditions na kailangan i-develop sa loob ng iglesia upang kusang lalago. Upang makita yung katuparan na sinabi ni Jesus. A man scatters seed, the seed sprouts and grows. All by itself, the soil produces grain, and this is what the kingdom of God is like. Gusto po ba ninyo malaman kung anong nakita nila? Sige po. Nakita nila na meron 8 katangian ng isang malusog na malagong iglesia. Ang una ay enabling leadership. Ang mga leader ng iglesia ay hindi gumagawa ng ministry, kundi sila ay nagtitrain sa mga miyembro at sila naman ang gagawa. Pangalawa ay gift-based ministry. Tinulungan ang mga miyembro upang malaman ang kanilang spiritual gift at maglilingkod sila batay sa spiritual gift nila. Pangatlo ay passionate spirituality. Sa malusog na iglesia, may init, may alab, may puso para sumunod sa Panginoon. Meron din pong effective structures. Meron ayos within the church that works effectively. Meron din pong inspiring worship services. Kapag uma-attend ang mga miyembro, gusto nilang umattend at na-inspire sila dahil naka-attend sila sa panambahan. Meron din pong comprehensive small groups. Ang mga miyembro ay hindi lang uma-attend sa panambahan, meron din maliliit na grupo na sumasaklaw sa lahat ng needs ng miyembro sa grupo. Small groups din. Meron din pong need-meeting evangelism. Siyempre, yung healthy church nag-evangelize, pero through meeting the needs ng mga tao sa paligid ng church. Panghuli ay meron pong loving relationships. Ang mga miyembro ay nagmamahalan. Yun po ang katangian na malusog na iglesia. Okay? Tapos na po tayo sa ating seminar. Pwede na tayong umuwi. Hindi, konting overview lang. Balikan natin yan, isa-isahin ng medyo mabuti. So sabi po dito sa page 8, the bottom of page 8, when these 8 qualities are developed in a church, God causes the church to grow all by itself. So ang ating responsibilidad ay i-develop natin itong katangian. Ang responsibilidad ng Diyos, siyang magbibigay ng paglago. Yan ang kanyang pangako.